pray. How to pray. Kinuha po mismo itong title nito sa Biblia, sa Lucas 11:1. Alam ko po sa iba sa inyo maaring basic na ito, pero, wag po nating hayaan na dahil sa ito ay basic, wag po nating hayaan na dahil sa ito ay, familiar na sa atin, na ma-miss na natin yung pagtuturo sa atin ng Holy Spirit. Kasi ang banal na espiritu naman, kahit paulit-ulit mong nababasa ang Biblia, meron pa ring bagong dumarating sa atin, 'di ba? Kasi kung teachable ang heart mo, kasi minsan ang kalaban po minsan ng pag-aaral minsan, dahil sa parang familiar ka na sa inaaral mo, na parang ano na lang siya minsan, nagiging way din yun minsan na parang nasasarado na yung puso mo. Ay, parang sinasabi mo, "Ay, parang alam ko na yan, alam ko na yung sinasabi diyan, na mensahe na yan, na pag-aralan na namin yan." Don't let the simplicity ng teaching na ito ay mag-cause siya sa atin para hindi tayo maturuan ng fresh, ng bago. Kasi kailangan natin ng fresh manna from the heaven, meaning to say from Spirit, every day. Kahit po paulit-ulit mong nababasa ang Biblia, fresh mo siyang matatanggap sa banal na Espiritu. So, amin po ba? Nag-agree po ba kayo doon? Fresh. Fresh po natin siyang matatanggap. Amen? Po. So, dito po tayo sa Lucas 1:4. Binasa ni Nanay Lisa kanina sa atin. Ito po ay kinuha sa Luke 11 verse 1. Ang parallel po nito ay dun sa pinag-aralan natin last time sa Luke 6. At babalik po tayo dun sa Luke 6 next week, dun sa the Lord's Prayer, katuloy po neto. Pero bago po yun, ang sabi ni Dr. Luke sa kanyang sulat sa chapter 11, sabi niya po, "Now it came to pass as he was praying in a certain place," yan po natin makikita. Yung hipo na tinutukoy dito, ito po ay ang Panginoong Hesukristo. Nakikita po natin dito sa naka-underline, ang Panginoong Hesukristo, siya po ay nananalangin sa isang certain na place. Meron siyang lugar ng kanyang panalangin. Nung natapos na siya, sabi ng isang alagad sa kanya, hindi na pinangalanan ni Dr. Luke kung sino yung alagad na yon, maaring si John, maaring si Peter, maaring si James, maaring si Thomas, maaring si Philip, saan man doon sa 12 disciples ng Panginoon, may nagtanong sa kanya or may nagpamanhik sa kanya, "Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples." So, balikan po muna natin yung unang linya. "Now it came to pass as he was praying in a certain place." Saan po ito maaring makita natin? Marami pong example ang Panginoong Hesukristo na siya po ay nananalangin sa isang secret o sa isang certain na lugar. Kasi ang Panginoon, hindi siya nagtuturo sa bagay na hindi niya una munang pinapractice. Gano'n din tayo bilang yun din yung bigat ng mga tagapangaral, tagapagturo ng salita ng Diyos, na hindi tayo magse-share sa mga kapatid natin ng bagay na hindi natin pina-practice. So, ito pong pag-aaral na ito, ginagawa tayo lahat nito. Ang sabi doon sa prayer life ng Panginoon, kumuha lang po ako ng ilan, ng mga tatlong example sa Biblia, sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi ko po kinuha lahat kasi 'pag kinuha ko lahat baka matapos na tayo dito ng tanghalian, 'no. So, ginagalang ko yung oras ng bawat isa. Dito po sa Mark 1:35, Ate Jassel, nakikita mo ba yung screen ko? Puwede pa-unmute at babasa? Prayer Life of Jesus. Mark 1 verse 35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, departed to a solitary place, and there he prayed. Okay, stay muna Ate Jassel. Dito po makikita mo, kailan nananalangin ang Panginoong Hesukristo? Ate Jassel, base sa nabasa mo. Morning,
In the morning, Morning, bago, day, while before daylight. yan, bago pa magbukang liwayway nananalangin na ang Panginoon. Saan siya pumupunta? Solita Sa solitary place. At anong ginagawa niya sa solitary place? Siya ay siya ay nanana he prayed. afraid. Siya ay nananalangin. Thank you. So, dito po makikita natin na ang Panginoong Hesus po sa kanyang prayer life, nakikita ng mga alagad na morning, bago pa magbukang liwayway, meron siyang pakikiugnay sa kanyang Ama na nasa langit. Kahit pa ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos at siya ay Diyos mismo, hindi niya um, kumbaga parang hindi niya hinahayaan na ang araw ay matapos nang hindi na nanalangin. Meron din siyang prayer sa gabi. Pero dito, bago pa magbukang liwayway, ang Panginoong Hesus siya ay nananalangin na. Saan? Pumupunta siya doon sa solitary place. Pag sinasabi po ng Biblia yung solitary place o sa ilang o sa disyerto, ito po ay tumutukoy sa lugar kung saan walang distraction. Wala, distraction. Talagang tahimik, yung klarado na maririnig mo ang tinig ng Ama at, walang distraction, wala. Kahit po nung panahon ni Moises nung pinakyat siya sa bundok, ang sabi ng Panginoon, huwag siyang magdadala ng anumang mga yung malayo doon sa kapulungan, malayo doon sa ingay at malayo doon sa mga tawag dito, sa mga kahit pa yung mga, ingay lang ng paligid, kahit na mga ingay lang ng mga hayop. Sa panahon natin ngayon napakahirap na itong um, i-attain, 'di ba po? Lalo na yung mga nanay na nasa loob ng tahanan, may mga bata, may mga tawag dito, may mga ingay sa paligid, napakahirap na sa totoo lang. Pero, sa prayer life na pinag-aaralan natin, puwede natin ipaglaban ito na, pumili tayo ng time na talagang meron tayong, tawag dito, meron tayong time na inilalaan para kausapin ang Panginoon ng walang mga distraction. Kaya nga sa mga ibang pong mga denomination o mga ibang Kristiyano, kahit dun sa City Harvest, sa Singapore, pumupunta pa sila dito sa South Korea, naglalaan sila ng ilang araw sa isang taon para umakyat sa mga bundok. Kasi po dito meron pong mga tinatawag na mga prayer mountain. Yan po, kahit naman diyan sa Pilipinas yung sa Antipolo, mga gano'n. So, lalo 'pag mga workers camp, mga, leadership camp, yung mga anumang klaseng camp, do'n natin napa-practice kadalasan yung parang, yung walang ingay, tahimik, 'di ba, puwedeng makapagnilay-nilay na mag-isa, makapagmuni-muni. Pero sa pang-araw-araw nating pamumuhay, puwede pa rin naman nating ipaglaban na katulad ng Panginoong Hesus, meron tayong, buhay panalangin na inilalaan sa Panginoon, nagke-create tayo ng ating solitary place. Puwede mo 'tong, mag-set anong oras, maaring halimbawa sa mga maagang magising dito, merong nagigising siguro ng 5 or 6, habang tahimik pa ang paligid, puwede mong unahin yung manalangin bago magluto ng almusal, 'di ba? Ano lang ba yung parang kahit man lang 15 minutes to 20 minutes, 'di ba? I mean marami tayong puwedeng idahilan para hindi tayo manalangin. Pero marami ding paraan na ipinapakita ang Diyos. Panigurado 'yan kung meron kang desire na katagpuin ang Panginoon ng walang ingay, meron at merong time at merong lugar para siya ay kausapin mo. Kasi yes, puwede tayong makapag-pray sa Diyos kahit nasaan tayo. 'Yun yung beauty ng nasa New Testament tayo. Pero mahalaga din na meron tayong solitary place, 'yun po. Gusto ko pa mang humaba diyan pero 'yun nga, baka abutin na tayo ng tanghalian dito. Pangalawa po sa Luke 5:16, ang sabi din dito katulad lang din ito nung, nabasa ni Ate Jassel, sabi diyan, "So himself," talking about Jesus, "often withdraw into the wilderness," makita niyo po diyan yung wilderness, "and prayed."
Ang Panginoong Hesus kahit napaka-busy niya sa kanyang pagmi-ministry, kasi siya po ay nagtuturo, nangangaral, traveling minister din siya, pumupunta siya sa iba't ibang bayan para mangaral, nagpapagaling ng mga may sakit, at kung titingnan po, walang makakapantay sa pagiging busy ng pagmi-ministry ng Panginoon. Kahit pa sa mga traveling ministers sa kapanahunan ngayon, kahit pa sa mga ministers ngayon, or it's either you are a pastor, you are a teacher, you are an evangelist, you are a bishop, kahit anong klaseng minister ka sa kapanahunan ngayon at kahit gaano ka kabisi, walang makakapantay sa kabisihan ng Panginoon sa kanyang pagmiministry nung siya ay narito sa lupa. However, kahit gaano kabisi ang Panginoong Hesus, nagwi-withdraw pa rin siya doon sa mga tao at pinipili niyang pumunta sa wilderness para manalangin. Kasi po ito yung danger sa mga minister sa kapanahunan natin ngayon. Kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay evangelist, o anumang title mo o position mo sa loob ng church. Kapag nauna na yung ministry kaysa sa intimacy, babagsak at babagsak ka. Kasi yes, you can attend sa mga conference, you can attend conference after conference, mga session ng leadership, ng mga kung ano-ano pa mang mga offer ng church. Nagpapasalamat tayo sa ganon kasi nakakapag-build din yun sa atin. However, paalala sa atin ng mga spiritual mentor natin dati, never yun na magiging replacement sa intimacy natin sa Panginoon. Never. Kahit umattend ka ng one day na conference, kung pag-uwi mo ng bahay, wala kang personal na pakipagtagpo sa Diyos sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, wala kang personal na komunikasyon sa Panginoon, then, madadried up ka from the root. Kasi nakalimutan mo yung ugat mo. Dapat sa Panginoon ka pa rin. I mean, yung prayer life mo, yung buhay mo sa salita ng Panginoon. Makita po natin ha, ang Panginoong Hesus na to, paano pa tayo bilang mga tao? Kasi kahit ikaw pa yung pinakamatatag at pinakamalago na minister ng Panginoon sa kapanahunan natin ngayon, kung hindi ka nagwi-withdraw, kasi po pupuwede kang kainin ng ministry. Which is, na-experience ko na 'yan ng many, many times na nasa position ako ng leadership, nagle-lead ako ng mga tao, and then rebuke 'yun sa akin ng Panginoon. Every time na makikita ko na yung kabisihan sa ministry, pero wala akong personal na yung kung hindi ko ipaglalaban yung pagbabasa ko ng salita first thing in the morning, manalangin, maglaan ng oras sa pananalangin. Kasi kahit nag-aaral ka ng salita, kahit kinakausap mo yung mga tao na para mapaayos yung takbo ng ministry, hindi po yun magiging replacement dapat sa ating komunikasyon sa Panginoon. Yes, ginagawa natin yun para sa Panginoon, pero bibigyang diin ko ulit, ministry is never a replacement sa ating intimacy sa Panginoon. Sana po maliwanag na nakarating sa atin yan. Ang Panginoong Hesukristo na to. Next po, ang Panginoong Hesus nung siya ay nananalangin sa bundok, bago po ito, bago po siya mamili ng kanyang mga alagad. Pabasa nga ako, Ate Sally, kung nakikita mo po sa aking screen. Ate Sally? Prayer life of Jesus. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain. Binabasa ko na po. Hindi mo ko naririnig ko Delay lang sa kanya, te. Naririnig na po, Prayer, opo. sige. Sige, ulitin ko na lang po. Okay po. Prayer life of Jesus. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom
he also named apostle. Luke 6, verse 12 to 13. Ayan. Thank you po, Ate Selly. So dito po makikita natin, 'di ba? Ito yung isa sa mga pinaka mabigat ng desisyon na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kasi po, pipili ka na magiging companion mo, 12 disciples, kahit pa merong isa na nabulok, which is si Judas. Dito po makikita natin na ang Panginoon, pinili niya nakatagpuin ang Ama. 'Di ba sabi dito, continued all night. 'Di ba sa mga panahon natin ngayon, wala kang siguro ilan na lang yung mga tao talaga na magpe-pray all night para manalangin sa Panginoon at katagpuin siya sa pinakamabigat na desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. Ang Panginoon nag-set siya ng example. Ganito yung life na meron ang Panginoon. Even kung iisipin natin, Diyos na siya eh. Anak siya ng Diyos eh. Pwede namang mamili na siya based sa decision niya. Pero ang Panginoon, hindi siya nagdedesisyon nang hindi niya kinukonsulta muna sa Ama na nasa langit. Ito din ay rebuke para sa mga ministers kapanahunan natin ngayon. Gaano man tayo kagaling magpatakbo ng church, gaano man kagaling magpatakbo ng isang ministry, gaano man tayo kagaling magpatakbo ng mga pinapangunahan natin, always remember na kumonsulta muna tayo sa Panginoon. Kasi even yung si King Saul, nag-fail siya sa part na ito. Kumonsulta siya, sinabi na nga ni Propeta Samuel na hindi niya gagawin yung gagawin niya na parang kukunin niya lahat tapos iaalay niya sa Diyos. May pinapatay ang Panginoong Hesus doon, ay ang Diyos Ama doon sa mga kinuha niya, pero ginawa niya pa rin yung sarili niyang desisyon. Ito po ay makikita natin na ang Panginoong Hesus, kahit siya ay Diyos na, never siyang nagdesisyon nang hindi niya muna kinukonsulta sa Ama. Sa application sa atin ngayon dito, tayo bilang mga anak ng Diyos, mga tinawag ng Panginoon, mga ginagamit niya sa kanyang kaharian, wag na wag tayo magdedesisyon nang hindi natin kinukonsulta ang Ama sa ating pananalangin. 'Di ba? So ito ay isa sa mga biggest decision na ginawa ng Panginoon. Kumusta yung prayer life natin? Kumusta yung mga pagdedesisyon natin? Kahit pa ito ay pagdedesisyon mo personal sa buhay mo, personal mo sa ministry, kahit anong klaseng pagdedesisyon, ipag-pray natin sa Panginoon, tapos kung may kapayapaan na tayo doon, then go. Minsan naririnig natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. For example, meron kang binabasa sa kanyang salita, ipanalangin mo yung word na yon, tapos maaring nagtutugma yon sa experience mo sa kasalukuyan, maaring humihingi ka ng direction ng Panginoon, ng provision niya, at doon mo makikita na sa pamamagitan ng pagkonsulta mo sa Panginoon, kakatagpuin ka ng Diyos. So, ang Panginoong Hesus po, nag-set siya ng example na kailangan nating tularan. Again, sa atin po, sino tayo para magsabi na kahit pinakamaliit at pinakamalaking desisyon na gagawin natin sa buhay natin, na hindi tayo kukonsulta sa ating Ama na nasa langit. So, yan po yung prayer life ng Panginoon. Balik tayo sa Luke 11:1, sabi 'di ba? Now it came to pass as he was praying in a certain place, tapos na 'yon. Nung natapos na, isa sa mga alagad niya ang nagsabi, "Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples." Ito po yung prayer na inilagay ng Panginoon sa aking kalooban habang nag-undergo tayo dito sa series na 'to. Mula pa last month na inire-ready na natin ito, kahit pinag-aralan pa namin ito nung 2024 sa church na isang taon, yung The Lord's Prayer. Ito pong, pag-aaral po na ito, dalangin ko po na mailagay din sa puso natin ng Panginoon habang nag-undergo tayo sa 6 months na prayer series, ang panalangin ng puso natin, "Lord, teach us how to pray." Amen po ba? Yun po yung dalangin ko na maging laman din ng puso natin, maging focus ng ating kaisipan every day. Lord, teach me how to pray. Mag-grow po sana ang aking buhay panalangin. Mag-grow po sana ang aking prayer life. Yes, maaring may prayer life ka na, pero yung iangat pa,
sa isang antas ng paglago sa spiritual o spiritual na paglago. So dito po, katulad ng isang alagad, ito din po ba yung dalangin natin sa umagang ito? Lord, teach us how to pray. Amen? Amen po ba? Ito din po ba yung dalangin ng ating mga puso? Teach us Amen. how to pray. Amen, amen. Amen Amen. po. So pumunta po tayo doon sa how to pray. Puntahan natin yung mga how to pray na. Sa Luke 11 verse 2, ang sabi dito, so he said to them, when you pray, alam na natin to. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dito po sa itinuro ng Panginoon, sabi ni Martin Luther, yung founder po ng mga Protestant, lahat ng mga umalis sa Catholicism, kinoconsider po tayo mga Protestant. Kasi wala na tayo doon sa Catholicism. Even though sinasabi na Catholic ang Christian ang mga Catholics. However, sa part natin ng mga Protestant, ang sabi ni Martin Luther, ang isa sa mga matututunan dapat ng mga Kristiyano is una, alam nila yung Ten Commandments. Dapat daw memorize yung Ten Commandments. Pangalawa po, yung the Lord's Prayer, which is ito po. O tinatawag to sa Catholicism na Our Father. Sa atin po, bilang mga Protestant, nakalagay po yan na the Lord's Prayer, the Model Prayer. Yun. At pangatlo daw yung Apostles' Creed. Kahit doon sa Apostles' Creed, debatable yun kung dapat ba talagang ipinagpipray yun. Kasi totoo naman na biblical yun, pero kinuha kasi sa Biblia yun, yung mga quote na yun ng mga Apostles' Creed. Pero hanggang ngayon, debatable pa rin yun, yung prayer na yun. Ganun pa man, dito po sa the Lord's Prayer, makikita po natin sa una, sinasabi na sumagot ang Panginoon kasi nga mayroong nag-request, Lord, turuan mo kaming manalangin. So ang sabi ng Panginoon when you pray, di ba nung nakaraan sa Matthew 6, binibigyang diin natin yan na when you pray, tumutukoy po sa time na meron tayo dapat prayer life sa Panginoon. Okay. So dito po sa Our Father in Heaven, dito po sa Our Father in Heaven, ito po ay tumutukoy sa paano manalangin. Una, yung pagkilala mo sa Diyos na sinasamba mo, ng Ama mo ay nasa langit. Pahapyawan ko na lang po ito dahil pag-aaralan din po natin to next week sa the Lord's Prayer. Separate po yun na pag-aaral. Dito po, sinasagot lang natin yung how to pray. How to pray, una, sa paglapit natin, yung pagkilala mo sa Diyos na nilalapitan mo. 'Di ba? Hallowed be your name. Pangalawa po, your kingdom come. How to pray, pinagpipray mo yung kalooban ng Diyos na mangyari sa lupa kung paanong nagro-rule sa langit. So, how to pray po, ang focus, yung Diyos na nasa langit, yung pag-revere mo, yung paggalang mo sa Kanya. Pangalawa po, how to pray, yung kaharian niya, ang dumating at yung will niyang dumating kung paanong yun ang nangyayari sa langit. So dito po maliwanag yung itinuro ng Panginoon na how to pray. Sumunod po dito sa pangatlo po natin sa verse 3, sabi diyan, give us day by day our daily bread. How to pray based sa tinuro ng Panginoon, ito po ay yung pagkilala sa yung pagkilala na ang Diyos ang nagpo-provide sa atin. Day by day, kasi kailangan natin lumapit sa Diyos. Ipapaliwanag ko po natin to next week kasi po ang sinasagot lang natin dito is how to pray. So, how to pray, ipanalangin mo yung mga pangailangan mo. Pero, mauuna muna yung ang Ama na nilalapitan, yung pag-revere at paggalang sa kanyang pangalan, yung kaharian niyang dumating, at yung will niya ang mangyari dito sa lupa kung paano sa langit. At pangatlo, yung paano manalangin yung ating mga pangailangan, pwede din nating itaas sa Panginoon. Pero hindi po dapat ito nauuna. Kasi minsan, tayo rebuke din sa atin yan na pag tayo lumalapit, unang-una munang sinasabi yung mga pangailangan mo. Na Lord, i-fix mo to, Lord, ganito, ganyan. Yun. So, yun po. Yun po yung mga pinapaliwanag sa atin. Verse 4 po, last verse, how to pray. Sabi po dyan, and forgive us our sins
for we also forgive everyone who is indebted to us. Dito po tumutukoy ito sa forgiveness. Pang-apat po, ipanalangin din natin yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan, pero magpatawad din tayo. Kasama po yan sa itinuro ng Panginoon. And panglima po, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Meaning yung protection. Panglima, protection po ang tumutukoy dyan. So, yun po yung mga how to pray. Paano manalangin? Number one, yung kalooban ng Ama. I mean, yung mismong Diyos na nilalapitan. Yung pangalawa po, yung kaharian ng Diyos at yung will niya mangyari. Pangatlo po, yung pangailangan natin. At yung pang-apat po, yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At yung panglima po, yung protection ng Panginoon sa atin. So yun po yung sumasagot sa paano manalangin. So ito pong the Lord's Prayer, papayawan ko lang saglit no na ito po ay dito katulad sa mga Christian dito, sa lahat ng mga churches na pinupuntahan ko po, ito po ay binabanggit nila. Pero po, I believe sa side po ng pananampalataya ko, hindi ko alam kung katulad sa inyo, na hindi po ito, parang nire-recite dapat. Kung hindi ito ay parang instruction lang, bullet lang dapat siya na ganito tayo manalangin, like this. Hindi siya yung parang, nire-recite mo every Sunday or every day na sinasabi mo na manalangin ka ng apat na Amang Maria o kung ano pa man. Kasi magiging repetition yan. At to the point na dahil sa paulit-ulit mo na sinasabi, merong tendency na mawawalan siya ng meaning na sa'yo. Doon sa part na and do not lead us into temptation, nagkaroon lang tayo ng maikling research po. Alam niyo po ba na si Pope Francis, kung kilala niyo po si Pope Francis, yung dating leader ng Catholicism, noong 2017 po, gusto niyang ipatanggal or gusto niyang baguhin yung salitang lead us not into temptation. Dito po sa The Lord's Prayer. Dahil, iyon daw po ay poor na translation. Gusto niyang kasi para po siyang, tawag dito, para daw siyang ang Diyos ang nag-uudyok para magkasala ang tao. Parang gano'n yung pagkakaunawa niya. Nakipag-argue siya sa mga theologians, sa mga Bible scholars, yung iba nag-agree, yung iba hindi. Pero ang sabi niya, ang mga suggestion na sinabi niya, do not let us fall into temptation. Gano'n daw dapat yung translation. Or do not abandon us to temptation. So, kasi po, ang gusto niya lang naman iparating na ang kaaway o si Satan, ang enemy, ang nag-uudyok para tayo magkasala, hindi ang Diyos. Which is biblically din naman, kasi sa James po sinasabi na kapag kayo nagkakasala, alalahanin niyo na hindi ang Diyos ang nag-uudyok sa inyo na magkasala. Totoo 'yon. Pero dito po nung 2019, mga ilang taon sa kasalukuyan, inaprubahan po ng Italian Catholicism, sa liturgy po nila, na itong idea na 'to ni Pope Francis. Kaya merong iba na pinalitan yung translation na yon, pero hindi po ibig sabihin na papalitan yung The Lord's Prayer itself. Nagets niyo po? Yung translation lang, yung pagkaka-translate. Liliwanagin pa po natin yan sa susunod kasi wala na po tayong time. Pero ang gusto lang po natin bigyang diin kasi kahit nung bata pa po ako no, nalilito ako dito sa part na 'to. Kasi ang iniisip ko dati, natandaan ko dati nung grade 4 ata ako or grade 5 ako, nagpamisa noon tapos ipinagpi-pray 'to. Sabi ko, bakit parang ano, bakit parang tayo ng Diyos doon sa kaaway? Parang gano'n yung pagkakaintindi ko dati dito. Pero nitong nasa Korea na po ako, nung pinag-aralan namin 'to nung 2024, naliwanagan po ako dito sa part na 'to. But deliver us from the evil one. Makikita niyo po dito na deliver us from, 'di ba po magkaiba po yung salitang from sa to. Kasi dito sa part na 'to, into temptation. Pero dito po sa from, malaki pong ibig sabihin niyan. Kasi mula sa kaaway, hindi ka i-de-deliver mula sa kaaway, i-de-deliver ka ng Panginoon. From. Natandaan niyo po yung 'pag nagreregalo po kayo ng mga regalo po, 'di ba po, ilalagay niyo doon, yung pagbibigyan niyo to Jacel, from Nanay Violi. So, gano'n po. Iba po yung salitang to sa from.
So, dito po naliwanagan ako way back 2024 na ang Diyos ang magde-deliver sa atin mula sa kaaway. Hindi doon sa i-deliver kanya sa kaaway. Kundi i-deliver kanya mula sa kaaway. So, yun lamang po ang gusto nating bigyang diin sa araw na ito, how to pray. Naliwanagan po tayo na hindi to dapat nire-recite araw-araw, kundi ito po ay gustong ibigyang diin ng Panginoon na ito yung parang bullet natin na ganito tayo manalangin. Ililiwanag ko po natin to next week kasi pupunta po tayo mismo doon sa the Lord's Prayer. The Lord's Prayer na itong pinag-aralan natin, pero magpo-focus naman po tayo sa Matthew. Pwede niyo pong i-advance reading yan, Matthew 6:9-13. Parehas lang po yung sinasabi, pero bibigyang diin natin yung mga sinasabi po doon. So, pagpalain po tayo ng Panginoon at God bless po sa bawat isa.